God is good. And all the time, God is good. Amen. Yan. So today is July 7, 2024. At ngayon po ang unang linggo ng buwan ng July, of course. And I'm sure na lahat po tayo ay pinagpala dahil naabot pa natin ang buwan at taong ito. Amen? Amen. Question. Tanungin mo nga yung katabi mo, kapatid, nabasa mo na ba ang chapter 7 ng Book of Joshua? Mga kapatid, nabasa na po natin. Pakitaas na po yung mga kamay ng mga nakapagbasa na. Amen. I know na bago magtapos yung Sunday service, lahat po kayong pinapaalalahanan. Napaunahan niyo na po akong basahin ito para ngayon po ay mas ma-appreciate niyo po siya dahil hindi na po bago sa inyo yung kwento dahil kayo po mismo nabasa niyo na siya at napag-aralan. Amen. And I'm very sure na hindi lang po ako ang kakausapin ng Panginoon sa mensaheng ito dahil lahat po tayo ay binigyan niya ng kakayahan at kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibinigay niya sa atin. Amen? Para maunawaan po natin ang kanyang salita. Amen? So, ang Diyos, hindi po siya namimili lamang ng tao na kakausapin niya. Hindi kayo ako po yung pastor at preacher. Ay ako lamang po yung may karapatan na makapagpaliwanag nito at matuto sa mensahe nito. Amen? Kahit kayo po, kahit first time nyo lang po ma-encounter si Lord or umattend sa mga ganitong service, kung willing po talaga kayong matuto ng kanyang salita, tuturuan niya po kayo. Naniniwala po kayo. Amen. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Bible, lagi po natin i-invite yung Banal na Espiritu na siya po ang magpaliwanag at magturo ng Bible po sa atin. Amen. Ayan, pakitaas nga po yung inyong mga Bible. Sana mayroon po tayong mga ganitong hard copy na Bible. At sana po sarili nyo po, hindi po yung sa church. Kasi po, maganda po pag nasusulatan nyo siya. Amen. Kasi kapag nasusulatan nyo po yung Bible nyo, mas natatandaan nyo po yung mga verses dahil kayo po mismo ang nagsulat ng mga notes sa inyong sariling Bible. Amen. And di ba nagbigay po tayo ng ganitong Bible sa ating mga kapatid? I hope ay meron po tayo mga personal Bible. And we're using po kasi the Magandang Balita Biblia version, yung Tagalog po. So, kung meron po kayong Tagalog na version, mas maganda po yung for me lang po, yung Magandang Balita Biblia. Kasi po marami pong Tagalog version ng Bible at yung iba medyo malalim po siya. Tagalog siya pero may pagkamakata po siya. Amen. Parang Tagalog pero very formal po yung kanyang pagkakalakan ng mga kwento. Yan. So tayo lahat po ay tumayo at ating po basahin ang ating scripture reading ngayong linggo. Joshua chapter 7 verse 1, sabay-sabay po natin basahin. Ngunit nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan na anak ni Carmi, apo ni Sabdi at apo sa tuhod ni Sera mula sa lipi ni Juda ay kukuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Amen. Tayo po isumadaling manalangin. Panginoon, i-ready mo po ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Banal na Espiritu, O Holy Spirit. We invite your Holy Presence in our midst right now. Ikaw na po, Banal na Espiritu, ang mangusap at magpaliwanag po nito sa amin. Kumilos ka po mightily. Buksan mo po ang aming mga spiritual eyes, ang aming mga spiritual ears, and spiritual hearts upang aming malinaw na maunawaan ang iyong kwento, ang iyong mensahe sa amin sa araw po na ito. Lord, ganun din po, tulungan mo kami, Panginoon, at tulungan na makabalik po sa kaganapang ito, naway makapag-travel back po kami at makita po namin clearly kung ano po yung nangyari at ano po yung nais mo na matutunan po namin sa kwento ito. Lord, rebuke us if you want to rebuke us, correct us if you want to correct us, humble us if you want to humble us over,
May your will be done throughout this Sunday service. Also pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Praise God. We can now be seated. Ayan, nasaan po yung ating mga junior YP na umaten po kahapon? Pakitaas na po yung mga kamay. Ayan, praise God. At tara po kayo. Napanood ko po yung video at tinatanong kayo doon about sa story natin last Sunday. Specifically yung tanong na ilang beses sa isang araw umikot ang mga Israelita. Alam niyo na po yung sagot doon. Ano po yung sagot? Isang beses lang po sa isang araw sa loob ng 6 na araw. Amen? Kasi iba sabi nila 7 days daw. 7 days noong ikapitong araw. Amen? So, makinig po tayo sa message ni Lord ngayon dahil I believe ito na naman po ang mga games next Saturday at marami na naman po tayo matututunan dito. Ayan. Kasi po, kapag nakikinig po tayo, sigurado po ako makasagot niyo po yung tanong. Amen? Amen. Ayan. Alam niyo po, napansin niyo po ba na punong-puno po ng napakagandang mga kwento ang Book of Joshua? Amen. At popular yung mga kwento kagaya nung umikot sila sa Jericho, yung si Rahab, naglagay siya ng pulang tali or tela, at yung tumawid sila ng ilog Jordan. Amen. So, parang familiar na tayo halos lahat sa naunang 5 o 6 na chapters na ating napag-aralan. Yan. Alam niyo po, ito pong pag-aaralan po natin ngayon ay hindi po siya popular. Amen. Okay, tanungin ko na lang kayo. Sino po dito ang nakakakilala kay Achan or Akan? Ayan. Akan, yung mga Akan na Akan. Huwag sa Pangasinan, kain ng kain. Kasi may mga viewers po tayo, hindi na pa Pangasinan. So, si Akan or Achan po ang bida sa kwentong ito. Okay, tanungin ko nga po kayo, sino po dito ang first time na makaka-encounter po ng kwentong ito? Patungkol sa kwento ni Akan? Ayan, ayan. Sabi ko po sa inyo, hindi po ito masyadong na-exhort sa mga Sunday service at hindi po siya ganun ka-popular. Kaya mapalad po tayo dahil makikita po natin si Achan at ang kanyang kwento sa linggong ito. Ayan. So, isa-isahin po natin yung mga nangyari. Sa chapter 1, ano pong nangyari doon? Itinalaga po si Joshua or Joshua na leader, nakapalit po ni Moses. Ayan. Sa chapter 2, ano po ang ginawa nila bago sila pumunta ng Jericho? Nagpadala ng 2 spies or espiya si Joshua doon sa Jericho. At sino po yung na-meet or nakilala ng 2 spy na tumulong sa kanila? Si Rahab. Okay, chapter 3 and 4, ano pong nangyari? Sila po ay tumawid na ng Jordan River. Question, saan pong lugar sila galing bago sila tumawid ng Jordan River? Shittim, ayan. At pagtawid nila ng Jordan River, sila po ay nag-camp or nag-stay sa lugar po? Gilgal, na ibig sabihin ay rolling or umikot or gumulong. Yan. And then, after, pagkarating po nila ng Gilgal, ano po yung ginawa nila doon? Sinercumcise or kinuli po yung mga kalalakihan, lalo na po yung mga kanilang army or mga kawal na lalaban sa mga taga-Kanaan. At sila po ay nag-celebrate ng Passover at nagpakita po ang isang anghel kay Joshua. At ang anghel po na yun ay isa type and shadow of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. And last Sunday, ano pong nangyari? Yung the fall of Jericho, sila po ay umikot ng isang araw sa loob ng 6 na araw sa Jericho. At sa ikapitong araw, sila ay umikot ng 7 times. At nung matapos po yung pang-pitong ikot nila, sila po ay sumigaw at nayanig or nawasak. Nasira po ang pader ng Jericho. Kaya nalusog po nila ito at natalo po nila ang mga kalaban. At ano po, tanong, ano po yung kabilin-bilin sa kanilang ligtan patungkol po sa mga ginto, pilak na makukuha po nila sa Jericho?
walang kukuha, walang magnanakaw. Yun po ay dapat ilaan nila para kanino? Kay Yahweh. Okay, so kukunin po nila yun at hindi po nila siya susunugin sa Jericho. Kasi di ba, pinapa-destroy na nga po yung lugar na yon. Pero kukunin nila yung mga gold, silver, and bronze o silver pilak at yun ay para kay Yahweh. Gagamitin nila para sa kanyang tabernakulo. Yan. So, ngayon, meron pong isa na susuway sa utos po ni Yahweh na huwag pong kukuha ng mga ginto at pilak. Sino po siya? Si Akan or si Achan. So, pakilabas na po ang inyong mga notes at isulat niyo po lahat ng inyong mga matututunan sa kwentong ito at hanapin po natin si Jesus. Amen. So, along the message, magsasabi na po ako ng mga ibang wisdom or lesson. Minsan kasi nagbibigay po ako ng lesson pero hindi ko siya na isusulat sa number 5, sa top 5 na pina-flash ko sa end ng story. So, makinig po kayong mabuti dahil sa Spirit leads, baka may mabanggit na naman po ako mga wisdom na hindi ko po siya na-highlight or nasama sa top 5. Kasi ganun po mag-usap ang Diyos. Hindi po ito nalilimitahan sa lilimang lesson or wisdom. Amen? Super dami po tayong matututunan sa kanyang banal na aklat. Amen. Okay, let's start with chapter 6. Babalik muna tayo sa last verse or last few verses noong last chapter kasi connected po sila. Okay? Okay, let's start with verse 26. Balik po tayo ng chapter 6. Yan. Noon di pinalumpa ni Josue ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, sumpain ang sinumang magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Ano daw ang mangyayari kung sino man po yung mag-rebuild or magtatayo ng Jericho, yung city? Mamamatay ang anak niya na panganay. Okay? Kung sino man ang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang pintuan. Grabe ko, so mamamatay na nga yung anak ng panganay, tapos mamamatay din yung anak ng bunso na kung sino man po yung mag-rebuild nitong Jericho. At may matutukayan po tayo sa mga susunod na kwento sa mga ibang books. Makikilala natin kung sino po yun. Mahirap pong i-pronounce yung pangalan yan. Nakalimutan ko na po ngayon. Okay, but we'll get there. Okay, kapag nandoon na po tayo, makikilala po natin siya. Amen. Question. Sa tingin niyo po ba, makikita pa rin natin ang ruins or ang exact location ng Jericho ito? Palagyan siya. Praise God, tas palakasan. Question. Hanggang ngayon, nag-exist pa po ba yung exact na lokasyon nitong Jericho? Amen. Alam niyo po, itong Jericho po na ito, na nasira po yung pader niya, it's a tourist attraction na po ngayon. Pag pupunta ka po ng Israel, makikita mo po ito. Sino po ang nakakita na? Kasi may mga pastor po ako na napakinggan. Ay, praise God, si Nanay Agnes. Grabe no, parang, siguro pag nandoon, katataas yung balahibo mo. Kasi, yung kwento sa Bible will prove to you na hindi po siya gawa-gawa lang. Amen? Hindi lang po siya kwento-kwento lang kasi hanggang ngayon, alam pa natin kung saan yung Jericho, kung anong nangyari doon. Hindi po siya parable or fiction or kwento-kwento lang dahil talagang totoo po siyang nangyari. In other words, para po siyang part ng history talaga. Amen? So, kung pupunta po kayo sa lugar na yun, makikita nyo pa po yung mga pader niya na sira-sira po. Ayan, so, I hope, I pray one day na lahat po tayo makapasya sa Israel at makita po natin yung Jerusalem, yung Jordan River. Pangarap po po yun kasi I believe year 2020, kasi yung mga kasama ko sa office, parang
yung mga kasama ko po sa office, nagplano po kami na pumunta ng Israel. Package po siya na worth 150,000. Grabe no? 150,000 for 15 days naman po. Kasama na, 15 days, kasama na po yung ticket doon, of course, and syempre tutulugan siguro, pero wala akong pagkain. 150,000 po siya. Tour na siya. Gawin kaya natin sa church. Pasok na tayo doon, ano? Praise God, masaya. Personally, isa po yun sa mga pinapanalangin ko na ma-experience ko po siya. I hope maging desire nyo po yun. Kasi kung desire nyo yun at para kay Lord naman yun, surely mangyayari yun. Amen! Kasi it's really, kasi napapanood ko kasi yung mga YouTube documentation ng lugar. Isa sa mga napanood ko yung kung hindi pa kayo nakapunta doon, patoorin niyo yung vlog ni Karen Davila. Okay, si Karen Davila kasi pumunta po siya doon, kasama na yung anak niya. At mabibidyohan po doon yung Garden of Gethsemane. Ano yun? Yung Garden of Gethsemane kung saan umiyak si Jesus bago po siya ipako sa krus na nagpapawis na po siya ng dugo. Nandoon po yung mismong garden, yan, pati yung Jordan River, may mga binibinyagan or binabaptize din po doon. Yan. Pero kung mapapansin niyo siya, parang hindi naman din siya ganun kaganda. In fact, yung friend ko po si Venus, galing na rin siya doon kasi nag-birth siya sa Jordan. Sabi niya, parang kapag sa Bible, akala mo ang ganda-ganda, ganun, pero kung pupunta ka doon, parang simple lang din naman daw po siya. Praise God. Pero I believe na it would give you some different feeling na makita na yung exact lupa na tinatapakan ng mga character sa Bible, amen, na pinundahan nila ay tinatapakan mo rin. Amen, parang there's something na grabe, nakaka-bless. Amen. Amen. Kaya nga diba, pansinin nyo yung mga landmark na dinadaungan ni, for example, ni MacArthur. Diba, una siyang bumaba sa Lingayen Go at sinasabi na specific dito sa bulungan siya bumaba. Kaya nilagyan siya doon ng statwa. Amen. Kasi dito nga po sa Lingayen or sa Dagupan po siya una bumaba. At naalala niyo po yung MacArthur Building kung saan po siya tumira. O diba? So, kung nangyayari yun, at ito na-document nila yung mga nangyari sa Bible, mas lumalalim tuloy yung paniniwala natin at pananampalataya na totoo pala ang lahat-lahat ng mga ito. Amen? At mas maniniwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen? Ayan. So, verse 27, pinanubayan ni Yahweh si Josue at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupain iyon. So, this is the first battle ng mga Israelites sa Kanaan na nakita natin na ang strength ay galing sa Diyos mismo. Dahil wala naman po silang ginawa para masira po yung pader, umikot lang po sila doon. Amen. But, because of this victory, mas naging tanyag o kilala or kinakatakutan ang mga Israelita. Amen? Kasi one down, few more cities to destroy. Amen? Imagine nyo, for example, lulusugin na tayo ng ibang bansa. Like yung China, for example, God forbid, no? Natapos na yung ganitong city, next nilang sasalakayin ay yung next na city. Amen? Hanggang sa malingkong nila yung buong bansa. Amen. Yan. Okay, let's proceed with chapter 7 at dito po tayo magsisimula. Ayan. Ngunit, ayan, hindi pa pala natapos doon yung kwento, no? Kasi, katuluyan niya, sa next chapter, mayroong but. Amen. Ano yung but? B-U-T or ngunit. Diba? Parang, behind that, nilabag ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinapawasak ni Yahweh bilang handog sa kanya. Si Akan, na anak ni Carmi, apo ni Sabdi, at apo sa tuhod ni Zerah, mula sa lipi ng, saang tribe po siya galing? Judah, ay kumuha ng ilang bagay na ipinagbabawal kunin. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Question, sa verse na ito, alam na ba ng mga Israelita, particularly ni Joshua, nagalit sa kanila
ang Diyos. Alam na po ba nila? Hindi pa po. At hindi pa rin nila alam na may ganawang ganito ang isa sa kanilang mga kasama or kalaki. Amen? So, dito makikita natin na galit na ang Diyos, kaya sinabi, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Pero hindi pa sinasabi nila ni Yahweh na galit siya sa kanila or sa ginawa ni Akan. Amen? Nakita niyo po dito na dahil sa kasalanan ng isang tao, nadamay po yung buong Israelita. Amen? Hindi lang po yung galit is parang naapektuhan pati yung mga kasama mo just because of one sin po ng isang tao. At ganun po yung nangyari sa kasalanan ni Adan. Amen? Adan at Eva, sila yung unang nagkasala, pero because of that one sin, lahat tayo ng mga magiging anak nila ay nadamay sa kasalanan ng isang tao. Nakita niyo po yun? Kasi kung babalik po tayo sa pinakasimula ng mga tao, sino po yung magiging nanay at tatay po natin? Si Adan at si Eva. At yun po ang sinabi sa Bible na sila yung dalawang unang tao. At kung hindi po tayo naniniwala sa Biblia, malamang hindi po tayo maniniwala na magkakapatid tayo at nanay at tatay natin si Adan at Eva. Amen? Kasi alam naman po natin na ang Bible ay hindi lang siya gawa-gawa, kwento-kwento, at ito po ay galing mismo sa Diyos. Ayan. So, manalala niyo po yung verse sa Bible na because of one man's sin, lahat ay nadamay. Amen? Pero, also, because of one man's obedience, lahat din po ng tao ay nadamay. Amen? Sino yung one man's na nag-obey? Si Jesus. Amen? Dahil sa pagsunod ni Jesus na huwag magkasala at mag-obey or sumunod sa Diyos 100%, lahat po ng maniniwala sa Kanya ay nadamay doon sa ginawa niyang pagsunod sa Diyos. Amen? So nakikita nyo ngayon yung logic na it is possible na tayo ay madamay sa kabutihan din ng isang tao. Amen? At pwede rin tayong madamay sa kasalanan ng isang tao. Amen? So, balance po siya. Kaya let's do good so that other will be blessed at magiging parte sila nung ginawa natin kabutihan. Amen? Otherwise, pag gagawa po tayo ng kasalanan, technically, pati yung mga tao natin ay at mga mahal natin sa buhay, pamilya natin ay nadadamay. Amen? Praise God. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 2. Samantala, nagsugo si Josue ng ilang tao buhat sa Jericho upang lihim na magmanman sa lungsod ng Ai. Paano yung papasahin yan? A-I. Ai. Ayan. Kasi may mga preacher akong napapakinggan ng mga Amerikano, ang basa nila dyan ay Ai. Ai. Ayan. Iba naman ang basa nila dyan, AI. Parang artificial intelligence, no? Anong gusto yung basa natin dyan? Parang I. Okay, sa lungsod ng I. Hindi, mas maganda kasi siguro yung I kasi yung I. Okay. After ng Jericho, ano daw yung next nilang lulusubin na city o na lungsod o na town? I. Okay, makinig ang mga junior YP dahil tatanungin yan sa inyo next Sunday. Baka hindi nyo naman kung ano yung next na town. Okay, kasi tapos na sila sa Jericho, natalo na nila yan. One down. Ang next target nila, ano po ulit? Ai. Ayan. Na nasa silangan ng Bethel at malapit sa Beth Aven. Ayan. Question. Yung action ba na ito ni Joshua na magpadala, sabi dito kasi samantala, nagsugo si Joshua ng ilang tao from Jericho upang lihim na magmanman o pumunta sa lungsod ng Ai. Was this an instruction from the Lord? No. Amen. Hindi po. In other words, this is an initiative or nanggaling ito sa gut feeling ni Joshua. Wala pong direct instruction si Yahweh or si God na
lusupin nyo na or puntahan nyo ang I. Malinaw po tayo doon? Amen. Kasi po ang lesson dito, napakinggan ko po na that's why sometimes it's really hard na tayo po ay nagdedesisyon kung tayo po ay masyadong masaya or nasa katagumpayan. Or mayroon po akong napakinggan din na speaker po na sinabi niya, hindi daw po maganda na magde-decide po tayo kung masyadong mataas ang ating emosyon. Amen? Say for example, masyado kang masaya, masyado kang excited, or masyado kang malungkot, masyado kang na-depress. Bakit? Kasi naapektuhan yung rational thinking mo. Amen? Instead na mag-isip ka rationally, naapektuhan ito ng masyadong mataas na emosyon at ang nagiging epekto nito ay mali yung ating nagiging desisyon. Amen? Parang for example, yung mga nagsusugal. Kasi di ba nanalo sila, so panalo ng panalo, sugal ng sugal. Ang ending, naubos lang din yung sinugal nila hanggang wala silang naiuwi. Amen? Pero hindi ko sinasabi mo sugal kayo. Pinakita ko lang sa example para makita niyo po yung feeling na may mali kapag we're on the height of our emotion. Ayan. Verse 3. Pagbalik nila, sinabi nila kay Joshua. So, sino po itong bumalik? Yung mga tauhan na pinadala ni Joshua saan? Sa Ai para magmanman. Ano ang balita nila or information na ibinigay nila kay Joshua? Sabi nila, hindi na po kailangang pumaroon ang lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Nakita niyo po? Kasi po, nung umikot po sila ng Jericho, lahat po ba ng kawal ay kasama dapat? Amen! Pero dito po, ang suggestion ng mga spy na pumunta sa Ai, at least ilang kawal lang or soldier lang yung ipapadala. Yung mga YP natin, pakimemorize ito. Ito po ang second question sa next Sunday. Ilan daw po yung ipapadala? Baka sabihin nila naman 1,000. Okay, ilan yung ipapadala at least na suggestion? 2,000 up until 3,000 lamang na mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Sabi pa nila, huwag na ninyong pagurin ang lahat sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon. Amen. Ito po ay isang classic example na tayo po ay nag-decide na hindi sumangguni sa Diyos. Amen? Ito po ay classic example na tayo po ay nag-desisyon base lang sa ating sariling perspective. Amen? Ito po ay classic example na tayo po ay nag-desisyon na hindi po natin inalaw si God or ang Diyos na makita po natin yung sitwasyon ayon sa perspective or paningin mismo ng Diyos. Amen? Bakit ko po yung sinasabi? Kasi sa paningin nila, kaya nilang talunin yung Ai. Amen? Sa paningin nila, pwede na yung 2,000 to 3,000. Pero alam naman natin mamaya na matatalo sila. At hindi pala sapat or enough yung ganong kadami nilang tauhan. At in fact, matatalo po sila sa kanilang pangalawang battle. Amen! Yan, sinasabi ko lang po para may idea po kayo. Spoiler alert po. Amen. Let's proceed with verse 4. Ilan ang pinadala nila? 3,000. Ilan yung suggestion? 2,000 to 3,000 at least. Pero ang ipinadala ay 3,000, so minaximize din nila yung suggestion. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumalakay sa Ai. Ngunit sila ay naitaboy ng mga taga-roon. Imagine, lumusog po sila na wala pong go signal from God. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, na-experience mo na yung nagdesisyon ka na hindi mo isinangguni sa Panginoon. Amen. At nakita mo, mali yung naging desisyon mo at napahamak ka tuloy. Amen? Parang sila.
sila ay naitaboy ng mga taga-Ai. Ayan. Verse 5. Hinabol sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, sometimes kapag masyadong mataas kasi yung tao, ang tendency kasi niya yung mayabang. Amen? Pag masyadong ililift yung isang tao, kasi dahil sa nangyari na pagkawasak ng Jericho, for sure, nag-gain nila yung confidence nila. Amen? Na, ay, magaling pala kami, ay, takot na sila sa amin, ay, kaya na natin ito. Di ba yun ang isa sa mga tendency sa tao pag nabibless siya? Which is, kaya nga sabi ko dapat, mas lalo po tayo maging humble pag tinataas po tayo ng Panginoon. Amen? Ayan. 36 ang napatay sa kanila. YP, ilan po yung napatay? Okay, 36. Walang magsasabi ng 37. Walang magsasabi ng 38. 36 lang po yung namatay out of 3,000. Nang sila'y umatras pababa sa bundok. Kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Tignan niyo po, natakot sila sa kanilang pagkatalo at sila ay nasiraan ng loob. So ano ang tendency kapag yung tao ay nasa baba naman po siya, or natatalo siya, or naibabagsak siya, or napapahiya siya, or madami siyang problema, or pagsubok na kinakaharap? Tayo po ay mas kumakapit sa Diyos. Amen? Dahil dito natin nare-realize sa ating mga pagkabagsak, sa ating mga failure, na hindi pala natin talaga kaya on our own. Kaya kailangan natin ang Diyos. Amen? Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi na napakasarap po na magpuri sa ating Panginoon kung tayo po ay nasa kababaan ng ating status sa buhay, or kung tayo po ay may mga pagsubok at problema pinagdadaanan. Dahil dyan mo talaga maibibigay yung iyong best worship. Amen? Mas maibibigay mo yung best na prayer mo, best na pagpuri mo sa Diyos kapag meron kang pinagdadaanan. Amen? As compared kapag hayahay naman yung buhay. Amen? Kaya tuloy ngayon naisip ko, sometimes mahalaga rin talaga yung may mga pagsubok tayong kinakaharap. Amen? Dahil pag may pagsubok tayong kinakaharap, mas natututo tayong kumapit sa ating Panginoong Diyos. Amen? As compared pag laging masaya, kasi ang tendency pag lagi tayong masaya, nakakalimot na tayo sa Diyos. Nakakalimutan natin na kailangan pala natin siya kasi laging hayahay yung buhay natin. Amen? Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagkis. Nakita nyo ngayon yung opposite scenario since nung sila po ay nanalo sa battle nila sa Jericho. Diba, ang scenario nung sila po ay nanalo, sila po ay masaya. Sumisigaw, nagpupuri, umaawit, pero meron palang twist yung kwento. Amen? So sa ating spiritual journey or sa ating pagsunod sa Diyos, hindi tayo laging nananalo sa battle. Amen? It's a fact na hindi keso sumusunod tayo sa Diyos ay lagi nang masaya yung buhay natin. Meron pagsubok, meron problema. Amen? Pero ang maganda kasi doon, pag na-overcome natin yung problema na yun, mas nagiging ready tayo sa mas malalaking blessing at mas malalaking problem. Amen? Kasi I believe sometimes nire-ready po tayo ni Lord sa mas bigger problem na kakaharapin natin pag na-overcome natin yung mga mas smaller po na struggle po natin. Ayan. Nagpatira pa sila sa harap ng kabal ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kanilang kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Tradition po nila yun na naglalagay po sila ng ash sa yung mga parang sinunog, for example, sa ulo nila.
kapag sila po ay nag-mourn or naghihinagpis. Alam niyo po yung naghihinagpis, yung parang malungkot, ganon, or umiiyak. Naalala niyo po yung kwento ni David, na ginawa niya rin po yun nung siya po ay nagkasala sa Diyos, at even nung nagkakasakit yung kanyang anak na naglagay din po siya ng abo at pinulit din niya po yung kanyang kasuotan. At sinabi ni Josue o ni Joshua kay God, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipapalipol din lamang sa mga Amoreyo? Nakaka-relate po ba tayo sa tanong ni Joshua na sometimes parang illogical yung pagkakasunod ng pangyayari sa buhay natin. Say for example, we were blessed to have this kind of activity or blessing, pero eventually meron siyang parang naging twist na hindi magandang pangyayari. Amen. Sabi po, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipapalipon din lamang sa mga Amoreyo? So, bilang nature ng mga tao, normal sa atin ang magtanong sa mga nangyayari na circumstances sa buhay natin. In other words, kung hindi po natin maintindihan yung mga pangyayari po sa buhay natin, ano pong gagawin natin? Tanungin po natin ang Diyos para makita po natin sa Kanyang paningin yung nangyayari sa paligid natin at yung dahilan kung bakit po yun nangyayari. Amen? Kasi alam niyo po, kapag pinipray po natin or pinapanalangin po natin na bigyan niya tayo ng wisdom, ng banal na spirito para makita po natin yung mga bagay-bagay sa kung paano niya ito nakikita, possible at mangyayari po talaga na maliwanagan po tayo at mahimasmasan po tayo na yun pala yung nangyayari. Amen. Tingnan niyo po sabi pa niya, mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Sounds familiar? Hindi pa ito yung laging sinasabi ng mga Israelita noon na sana nag-stay na lang kami sa Egypt. Diba? Kaysa sa dinala mo kami dito sa wilderness or sa ilang. Napapansin niyo po yun na pinag-question natin yung mga action or decision na ipinagawa sa atin ni Lord. Amen? Bakit? Tanong, kanino po galing yung instruction na tumawid po sila ng ilog Jordan? Kay God, kay Lord. In other words, hindi po yun sariling desisyon ni Joshua. Pero ngayon, sa panahong ito, hindi po maunawaan ni Joshua kung bakit pagkakawirin pa sila doon sa Jericho at after nilang manalo sa isang battle, ay mangyayari ito na matatalo sila at mapapatay ang kanilang mga kasama. Amen? Ayan. Sabi pa niya, ano ang sasabihin ko, Panginoon? Ngayong umatras sa labanan ang bayang Israel. Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang naninirahan sa lupain ito. Amen? Kasi di ba natalo na nila yung Jericho? So malamang, takot na sa kanila ang mga Canaanites. Amen? Pero dito sa kanilang battle sa Ai, natalo po sila. Amen? In other words, ano po ang magiging epekto nun sa iba pang mga Cananeo or Canaanites? Ano yung may isip ng mga Canaanites? Na kaya pala nilang talunin ang mga Israelitang ito. Amen? Kasi natalo sila ng Ai eh. So possible na paglulusobin din nila tayo ay kakayanin din natin sila. Amen? Kasi imagine na more than 100 po. I believe 150 pa yata yung city na kanilang lulusubin. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong Joshua, puro po siya battle. Kasi bawat tao na pag-aaralan po natin yung kanilang battle with them. Amen. Sabi pa niya, pagtutulong-tulungan nila kami lipulin sa balat ng lupa. Alam niyo po, tama po itong naisip ni Joshua. Ano po yung naisip ni Joshua? Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin. Amen? Bakit? Dahil sa mga susunod na kwento, may mga kaharian or kingdom or city na mag-aanig puwersa, magsasama-sama para labanan ang Israelita.
mayroong 5 kingdom o 5 hari na magkakatabi ang kasanib puwersa, magkakasama para labanan ang Israelites. Amen? Pagtutulong-tulungan nila kaming lipulin sa balat ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Amen. Ano po ang sagot ni Yahweh? Okay, verse 10. Sumagot si Yahweh. Ano po yung sabi niya? Tumayo ka. O, tayo po na. Tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Ano yung sabi ni God? Nagkasala ang bayang Israel. So, dito pa lang malalaman nino po ni Joshua yung dahilan ng kanilang pagkatalo. Ano daw po ang dahilan? Nagkasala ang bayang Israel. So, malamang, ikaw na sinagot ng Diyos sa kadahilanan ng mga pangyayari or circumstances sa buhay mo, magtataka ka. Amen? Kasi ikaw mismo hindi ka naman nagkasala, pero hindi mo alam yung ginagawa ng mga kasama mo. Amen? Pero makikita natin sa kwento na ano po, na nothing is invisible in the eyes of God. Amen? Walang hindi nakikita ang Diyos sa ating mga ginagawa. Amen? In other words, wala po tayong maililihim or maitatago sa ating Diyos. Amen? Kasi sometimes pag mag-isa po tayo, akala natin, di ba, natatbang naman nakakakita. Ako lang to. Gagawin ko na. At alam natin kasalanan siya. Amen? Amen po? Amen. Pero, ang lahat-lahat, kahit yung iniisip po natin na, hindi pa po natin ginagawa ng aksyon. Alam po ito ng Diyos. Amen. Ayan, sabi pa ni God, sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila, sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakatakdang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Nakita niyo po, it was expressly mentioned by God na yun ang root cause ng kanilang pagkatalo sa battle. Yung sin na nagnakaw po sila. Ayan. Iyan ang dahilan kaya natalo sila ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipulin. Ayan. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Ulitin ko po hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo isinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Amen. Kasi malinaw po sa atin, say for example, yung kasalanan, na-aware tayo na kasalanan yun. Amen? At hindi tayo makamove on, makamove forward kasi hindi natin siya nile-let go or tinitigil. For example, ayan. Verse 13. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin. So nakita niyo po na ang Diyos natin ay fair, na ang Diyos natin ay a God of justice. Kasi kung nagkakasala din itong mga Israelita na ginagamit niya, dapat din silang wasakin or parusahan. Amen? Nakikita niyo po ba sa kwento na hindi sila pinapaboran ng Diyos? At ganoon din po tayong mga tumanggap sa ating Panginoong Jesus. Amen? Hindi kesyo na save na tayo or anak na tayo ng Diyos ay exempt na tayo from punishment. I will not say it's a punishment, but it's more of like a discipline. Amen? A discipline, yung natawag nilang chastisement. Amen? Hindi kesyo ligtas na tayo ay hindi na tayo didisiplinahin ng Diyos. Amen? Dahil ang gusto ng Diyos, as much as possible, i-correct niya tayo, ituwid niya tayo nang naayon sa kanyang kalooban. Amen? Praise God. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maganda sila bukas. Ayan.
ikaw ng Israel ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos ko wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi inaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Nakita niyo po na parang yung sin, gusto talaga ni Lord na alisin natin siya. Amen? Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Kaya naniniwala po talaga ako na kahit na Christian na po tayo, meron pa rin yung tinatawag na continuous repentance. Kasi hindi naman kasi tumanggap tayo kay Lord, automatic maaalala na natin lahat yung kasalanan natin, di ba? Kaya nga niya tayo kinokorek, kasi habang tumatanda tayo bilang anak ng Diyos at Kristiyano, mas nare-realize natin, ay mali pala ito, ay mali pala ito, ay mali pala ito, di ba? Amen. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Yung continuous pruning, alam niyo po yung pruning, yung tinatanggal po yung mga bulok or patay na dahon sa isang halaman. Bakit po? Kasi po, kapag hindi mo po tinanggal yung mga bulok na dahon, nasasayang po yung nutrients. Amen? Kasi kapag tatanggalin mo po yung bulok or patay na dahon, mas mag-blossom po yung halaman. Amen? Kasi yung nutrients, tinatry niyang dalhin yun sa mga patay na dahon para mag-survive yun. Pero kung tatanggalin yun, kagaya ng kasalanan, mas lalo po tayong nade-develop or nade-evolve. Amen? Kaya nakikita niyo po ba ngayon kung bakit sometimes hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin? Kasi may mga kasalanan tayo, ayaw natin i-let go. Amen? Pero sure, na kapag i-let go natin ito, mas mag-glorify ang Diyos sa buhay natin. At mas made-develop tayo sa kung ano man ang nais ng Diyos na maging itsura or development nating mga tao. Amen? Amen. Sabi ni God, kaya bukas ng umaga, haharap kayo sa akin ayon sa inyong lipi. So according to your tribe. So ilang tribe po ang haharap? 12. So magkakasama lahat ng tribe de Simeon, Judah, kung sino pang iba? Ruben. Amen. Praise God. Sana may mga super 12 tribes. May mga super ba? Ayan. Ang liping mapipili ko ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Yan. So, mangyayari po dito, magkakaroon po ng filter. I-filter o aalisin po yung mga part na walang ginawa kasalanan. Maiiwan na tatayo yung mga may kasalanan. Ang angkan naman na mapipili ko, so pag may sinabi si God na tribe, sila ay hahanay rin aayon sa kanilang sambayanan. So after, say for example, mapili yung tribe ng Levi, pero alam ko separate sila na tribe, no? Or napili yung Levi, hahatiin sila sa tribe ni Gershon, Kohat, kasi di ba yun yung apat na division na mga anak ni Levi? Tama? Sila kasi naalala ko na tribe. So ganun ang mangyayari po according sa kanilang family tree. At ang sambayanang mapipili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakakitaan ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin ay siyang ano ba kung gagawin? Ihahagis sa apoy. Nakita niyo po, papatayin po siya. Amen. Ihahagis sa apoy at hindi lang po siya. Kasama ang kanyang sambahayanan at mga ari-arian. Amen. So, pati po yung kanyang mga family members. Kaya nga di ba sa Old Testament, lagi sinasabi na yung kasalanan natin ay magsasuffer up until 4th generation. Di ba? Na hanggang sa ika-4 na henerasyon. Ayan, sapagkat hindi niya ibinalang ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. So nakita niyo po na dahil lang sa kasalanan ng isang tao, naapektuhan yung image ng buong sambahayanan. Amen? Because we represent God. Amen? So kapag natitaint yung image natin,
naapektuhan din po yung image ng Diyos sa atin. Amen? Praise God. Gusto ko po sabihin ito kasi I believe I'm convicted by the Lord to say this. You know what? Kasi as part of DepEd at bilang legal officer nila, lawyer po ng DepEd, nalulungkot po talaga ako na nakakahawak po ako ng mga rape cases sa DepEd po ng mga sexual abuse cases na ang culprit o na ang abuse ay isang youth minister, na isang pastor. Okay, may mga kaso po ako na hinahawakan po sa ngayon. Hindi lang po isa, madami po. Nalulungkot po ako kasi ginagamit po nila yung church nila, mga youth pastors sila, gano'n. And yung mga ito, mga bata na inabuso nila, isa ito sa mga bata na in-invite nila sa mga youth group. Grabe nakakalungkot kasi okay lang siguro kung ang gagawa nun is hindi yung sa church. Amen? Nakakakilabot po kasi sabi ko, kaya nga dinadala natin yung mga bata sa church para maprotektahan sila sa mundo. Amen? Kaya natin dinadala yung church, yung mga bata sa church para ma-mold sila into Christ-likeness, para maging kawangis ni Jesus. Pero ang nakakalungkot, nanginginig ako ngayon, na yung mga elders ang nangaabuso sa kanila. And I'm sorry, hindi ko siya matake kasi ako din malulungkot po ako kung meron man sa atin ng gumagawa nun na yung church member pa natin nung ina-abuse natin. Amen? May parang pinaka-recent case ako na yung mga in-abuse nung time na yon ay mga grade 7 sila, gano'n. Pero ngayon kasi college na sila. So mas may lakas ng loob na silang mag-complain. At yun nga, gano'n yung ginawa ng teacher nila. And sad to say, sila ay mga youth pastor nila, na teacher din nila. Amen? Kasi diba very common sa school na may mga pumupunta dyan na mga churches na nag-evangelize. At nabibless po ako doon, honestly. Kung ako po bilang Kristiyano na principal, at may mga Kristiyano po na gusto pong mag-minister sa mga kabataan na estudyante natin, I will wholeheartedly welcome them. Because ako, alam ko po kung paano po yung nakakatulong sa ating mga kabataan. Amen? Kasi nakikita ko po yun sa Amazing Grace Church, how it is very important na para maayos mo yung buhay ng isang bata, ilapit mo siya sa Diyos. Amen? Naniniwala po kayo doon na hindi natin mababago yung ugali ng isang tao, lalo na ng isang bata. Pero kung ilalapit natin siya sa Panginoon, kung tuturuan natin siya na magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos, ang Diyos na ang tutulong sa kanya para mabago. Amen? Kaya pagdating niya ng school or sa labas, hindi siya agad-agad na-influensyahan ng mga bad influence na kasama niya. Amen? Amen. So let's really pray for our... Pero I'm sure naman sa AGC wala gano'n. Amen! And nalulungkot lang ako na may mga churches na gano'n na tinuturing pang Christian church, which is mali kasi this should be a safe church. Amen. Kung meron mang lugar na ligtas ang mga anak natin, I believe sa church yun dapat. Amen. Kaysa naman sa pumunta sila sa mga bar or sa mga nagiinuman or dito naninigarilyo. Dalhin natin sila sa church. Pero ang problem na kung doon sa mismong church, nandun yung gumagawa ng kasamaan sa kanila. Amen. Amen. Ayan, I'm sorry po. I'm really convicted by the Lord to say this. But anyway, hindi ko naman po binabanggit sa kanilang mga pangalan. Ayan. Verse 16. Kinabukasan, ito na po, maagang bumangon si Joshua at pinahanay ang buong Israel ayon sa kani-kanilang lipi. At ano ang lipi na unang tinawag out of 12 tribes? Lipi ni Judah. Okay. So, isipin niyo po, nandito po tayo, mas nakikipila din tayo, nakikimarites. Kasi nga may balita na mayroong nagkasala. So ikaw, isipin mo yung sa atin. Di ba parang tayo, di ba, nagpapakiramdaman. Kasi it was confirmed na mayroon nga pong nagtago ng mga material or gamit na para kay Lord or dapat wa sa akin, gano'n. And for sure, kung ikaw si Akan, baka isipin mo, sa dinami-dami namin dito, hindi na ako makipinpoint, di ba? Sa dinami-dami namin dito, hindi na nila malalaman, di ba? Not possible. Pero ang unang tinawag na tribe ay ano po? Judah. So ano sa tingin niyo ang naramdaman ni Akan?
OMG. I am from Judah. Okay, so nababawasan na yung pagpipilian na nagawa ng kasalanan. Amen. So, after tinawag yung Judah, tinawag ang lipi ni Judah at napili ang angkan ni Zerah na lolo ni Akan. Okay, so pabawas ng pabawas yung mga iba pang lahi kasi may mga kapatid din po si Zerah. So, ligtas na po yung mga nanggaling sa kapatid ni Zerah. Yung lipi na ni Zerah ang nakatayo na may iwan. Okay, from the tribe of Zerah, tinawag ang angkan ni Zerah at napili ang sambayanan ni Zabdi. At alam natin sa scripture reading na galing si Akan kay Zabdi. Tapos tinawag ang sambayanan ni Zabdi at napili sino? Si Akan na anak ni Carmi at apo ni Zabdi na anak ni Zerah. Nakita niyo po yung family tree niya. At may mga napakinggan po akong Christian pastors na probably ginamit nila dito daw yung Urim and Turim. Alam niyo po yung bato na black and white na nasa dibdib ng pinaka-high priest. Na kapag tatanungin nila si Lord, parang pipili kapag gano'n. Tapos yung kung ano yung lalabas na bato, for example, yes, yun ang will ni Lord. Amen? Na pag-aralan natin noon nung diniscuss natin yung part ng kagamitan at damit po ng pali. Amen. But anyway, surely si Lord po ang nag-lead sa kanila para ma-filter at ma-identify kung sino po yung nagkasala. Amen. Okay, let's proceed. Verse 19. Kaya sinabi ni Joshua kay Akan, anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan, magsabi ka ng totoo. Huwag kang magkakaila ng anuman. Ano ang ginawa mo? Question, aamin po ba si Akan or i-deny niya yung sinabi sa kanya? Amen. Ang sagot po ay, tama po kayo. Aamin po siya. Kaya sometimes kapag na-review na po tayo, nahuli na po, malitaw na po, tanggapin na lang po natin at mag-ask tayo ng paumanhin sa Diyos ng patawad sa nagawa po natin kasalanan. Amen. Tignan niyo po ang sabi ni Akan, totoo pong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel, sa mga bagay na nasamsam ko sa Jericho. May nakita akong isang mamahaling balabal na yari sa Babylonia. Halos 8 librang pila at isang baretang ginto na mahigit pang 2 libra. Kinuha ko ang mga iyon at ibinaon sa lupa sa loob ng aking tulda. Nasa kailaliman po ng pila. Of course, hindi gano'n yung pagkakasabi niya, baka malamang umiyak pa siya, di ba? Pinabasa ko lang po para malinaw po. So nakita niyo po na inamin niya naman kung nasaan yung mga kinuha niya. Yan. Verse 22. Kaya nagsugo si Joshua ng 2 tao na patakbong pumunta sa tolda o sa tent ni Akan. Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang pila. Iniharap nila kay Joshua at sa buong Israel ang lahat ng iyon. At inilatag sa harapan ni Yahweh. Verse 24, dinala ni Joshua at ng buong bayan si Akan, gayon din ang pila, ang damit at ang barang ginto sa libis ng kaguluhan. Ano po sa English yung libis ng kaguluhan? Valley of Achor. Okay, na nanggaling sa pangalan ni Akan. Amen. Dahil question, ano po ang ibig sabihin ng pangalang Akan or Akan? Kung nag-research po kayo. Ano pong ibig sabihin ng Akan? Trouble or troublemaker.
Ayan, kaya nga sa Tagalog, Kaguluhan or Valley of Kaguluhan. Nakita po ninyo ngayon na may factor po talaga yung ipapangalan natin sa anak natin. Na it's possible na yun yung kanilang maging destiny. Sino po itong mga may plano pang mga anak? Gusto pang magka-baby. Kung gusto niyo pa pong magka-baby, pwede po pag-isipan niyo po yung pangalan ng anak ninyo. Kasi papangalan natin COVID-19. Kasi pinakalakan ng COVID-19 or papangalan mo siya ang pandemic. Kasi nga sa pandemic siya pinanganak. Diba? Parang si Jesus, ang ibig sabihin na pangalan niya, Savior. Diba? Napakaganda ng mga pangalang Grace. Diba? Sino may Grace po siya? Or Bless. Ang ibang pangalan ko, Bless. You're so blessed. So, may factor po yung pangalan po. Sabi po dito, dinala si Joshua at buong bayan ni Akan. Gayon din ang pilak, ang gamit at ang barang dito sa litis ng kaguluhan. Isinama rin nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, pati yung mga alaga ng hayop, na kabayo, tupa, pati yung tent, tulda at lahat ng kanyang ari-arian. At sinabi ni Joshua, bakit mo kami ipinahamak? Kasi nga po, nakita natin na dahil sa kasalanan ng isang tao, nadamay po silang lahat. Parang yung ginawa nga po ni Adan sa atin na pagsuway niya sa Diyos. Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambayan hanggang siya ay mamatay. Sinunog silang lahat kasama ang kanilang ari-arian. Nakikita niyo po, hindi po ito kwento-kwento at totoo po ito na ganito po yung nangyari. Amen. So nakikita niyo po yung literal na punishment ngayon dito. Ayan. As a part of discipline sa kanilang mga Israelita. Pagkatapos nilang sunugin at yung mga ari-arian niya sa part na yon, ano pong sumunod nilang ginawa, tinabunan nila ng mga bato. Naroon pa hanggang ngayon ang mga batong iyon. Nasaan kaya ito? I-search ka natin. No? Pero kasi meron pa talagang tinatawag na Valley of Achor sa lugar ng Jericho. Nawala ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang puok na iyon ay tinawag na Libis ng Kaguluhan or Valley of Achor. Okay? Ang Achor, ang ibig sabihin nga po, na derive from the name Akan, ay trouble or troublemaker or kaguluhan. At dyan po nagtatapos ang kwento ng ating Panginoon. Palapakan po natin si Lord. And for us to appreciate this story, may panonoorin po tayong video clip para ma-visualize at ma-imagine po natin ang pangyayari ito. My First Bible presents Achan Sin. Before conquering Jericho, God had warned them not to take anything from there for themselves. But there was one Israelite who disobeyed that command. His name was Achan. Achan kept to himself part of the spoil that God had commanded to destroy. This man of the tribe of Judah provoked the Lord to anger against the Israelites. Joshua sent some men to explore the land of Ai, for this would be the next city to conquer. Ai was opposite Bethel, and very close to Jericho. Joshua said to the men, "Go and explore the land, and bring me a report of how many soldiers there are." The men went from Jericho to Ai. Shortly after, they returned and gave the following report to Joshua. We saw Ai. It'll be very easy to conquer that land. It is not necessary for all the people to go to battle. That population has very few men, and there was no need to tire the people to go there.
Send 2,000 or 3,000 soldiers. A few men will be more than enough for us to take that city. And so, for that reason, Joshua sent 3,000 soldiers to conquer Ai. When the Israelite army was approaching the city, they were confident that they could win this battle because they said that God was with them. But suddenly, the army of Ai appeared and attacked them. There they died, 36 Israelites. They cried out, Oh no! What's going on? They're beating us! Retreat! When they retreated, they were chased from the city gate to the quarries. The soldiers returned, sad because they were defeated. When the people realized this, they became discouraged and were filled with fear. In the face of this, Joshua and the leaders of Israel, upon learning of it, rent their garments and fell on their faces to the ground before the Ark of the Covenant of the Lord. They cast dust upon their heads, showing how sad and dismayed they were by what had happened. And Joshua exclaimed to God, Why, Lord? Why did you make this people to cross over the Jordan and then deliver it into the hands of the Canaanites? We would have been better off standing on the other side of the river. God, please answer me. What can I say now that Israel has fled from its enemies? When they find out about all this, all the Canaanites will turn against us and they will exterminate us. What will become of your great name, Lord? What will become of my God? Joshua, God answered him, What are you doing lying there prostrate? Get up! The Israelites have sinned and have broken my covenant which I commanded them. You must know that there is anathema among the people. What? Anathema means curse. They went against what I commanded, and they have appropriated objects that were to be destroyed from Jericho, and they have hidden it among their possessions. So, the Israelites will not be able to stand up to their enemies, but will have to flee from their adversaries. If you do not destroy the anathema which is in the midst of you, I will not stand by your side. So, get up, Joshua. Purify the people. Tell them to sanctify themselves to appear before me tomorrow, to appear by tribes, and I will point out who is to blame. Joshua gathered the people together and said to them, People of Israel, purify yourselves. There is a sinner among us. Someone disobeyed God's command and so condemned an unclean, impure objects from Jericho. Because of that theft, we were defeated. But God will reveal to us all who the traitor is. Tomorrow we will know the truth. At this time, Achan could confess his sin, but he decided to remain silent. Nah, there are too many of us. They'll never be able to figure out that I took that booty. The following day, very early in the morning, Joshua sent for, one by one, the tribes of Israel. The tribe that was singled out was Judah. All the clans of Judah came near. Then the clan of Zerah was singled out. Achan was realizing that more and more Joshua was getting closer to figuring it out, but he still didn't say anything. Then, of the Zerah clan, asked to approach the Zabdi's family, who were just the family of Achan.
Joshua, he passed over every one of Zabdi's family. And Joshua said to them, "Someone of you is responsible for the misfortune of Israel, and that one will pay for what he has done. The man who broke the covenant with the Lord is Achan." Achan, it's you! Me! My son, honor the Lord, the God of Israel, and confess what you have done. Don't hide anything. Achan answered him, "Yes, it's true. It is true that I have sinned against the Lord. I saw in the spoil the beautiful robe of Babylon, 200 silver coins, and a gold bar of half a kilo. I coveted it and took it. Then I hid it underground in the middle of my tent. The money is also there, underneath everything." Quickly, Joshua sent out some men who ran to Achan's tent. There they found all that Achan had hidden. They picked it up and brought it to Joshua and the Israelites. "Why have you brought such evil upon the Israelites? Now you and yours will have to die for this." Achan, with his family and everything they had, were taken to the valley of Acre. There, the Israelites stoned Achan and his family. And burned everything. Oh my God. Then they placed upon them a large pile of stones. So that place is known as the Valley of Acre. And so the Lord returned to be with the Israelites. Achan thought no one would see him, but disobedience to God brings bad consequences. Amen. Tapakan po natin ang ating tayo. Maganda po yung story. Napaka-klaro po, no? At ang ganda ng pagkaka-illustrate po na My First Bible channel po sa YouTube. And kung meron po kayong type pa, i-like nyo po yung page nila, yung channel nila. Tapos, ipapanood nyo po sa mga bata, sa mga anak ninyo para kahit bata pa lang po sila, aware na po sila sa mga kwento sa Bible. Amen! So, pakilabas na po ang inyong mga notes and let's answer the question, ano ang natutunan mo sa kwento? Amen! Marami po tayo natutunan. Pakitanong mo nga yung katabi mo, kapatid, ano yung natutunan mo? Ano yung natutunan niya? Magbigay nga kayo ng isang lesson lang sa katabi niya. O sa likod nyo na lang. Ano, magsabi kayo na natutunan nyo. Yung pinaka natutunan nyo, for example lang. Kahit isa lang. Ano po? Ano daw? Makasalanan ako. Amen. Okay, let's flash them. Gaya ng like ko sinasabi, hindi lang po ito yung matututunan natin dahil I know marami din po kayo pang mapupulot dito na baka hindi ko po mabanggit. Okay, number 1. In life, we don't always win the battle. Amen? Sa buhay, hindi laging nananalo po tayo or laging tagumpay ang na-experience natin. Amen? So, normal po yun sa buhay na may mga pagsubok at mga challenges po tayong kinakaharap. Amen? But, number 2, do not blame God on our failures. Amen? Opo, totoo na sa buhay ay hindi lagi tayo nagtatagumpay. May mga failures. Pero sa mga pagsubok at mga failures na yun, huwag po natin sisihin ang ating Panginoong Diyos. Amen? Dahil kailanman ay wala po siyang hinangad na masama sa atin. Amen? At kailanman ay hindi niya po hinangad na tayo po ay mapahamak. Amen? So don't blame God on our failures. Yan. Then, number 3, ayan. Our sins hinder us from winning our battles.
Amen? Ang kasalanan natin ang pumipigil para sa katagumpayan na plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nang nabanggit ko kanina, kaya po tuloy hindi nangyayari yung nais ng Diyos sa atin. Dahil na may mga kasalanan po tayo na naghihinder or pumipigil para mangyari po yung nais ng Diyos sa atin. Amen? Number 4, our sins will not just affect us, but it will also affect other people. Amen? Ang kasalanan po natin, kagaya po ng kasalanan ng Ikan, ay hindi lang po tayo ang naapektuhan or napapanish or nadidisiplina dito, kundi pati po ang ibang tao ay nadadamay po sa ating mga kasalanan or pag-disobey or pagsuway sa Diyos. Amen? And finally, God knows our sins. Wala po tayong may tatago sa Diyos. Wala po tayong maililihim sa Diyos na kahit anumang kasalanan na yan. So, confess your sins to God. Amen? Malinaw po yung ating mga lesson. I'm sure later makakapakinig po ako ng mga iba pang lesson na manggagaling sa mga tatayo po sa harapan. Yan. So, picturean nyo na po. Last question, nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Where is Jesus in the story? Nababasa ba? Nababasa. Where is Jesus in the story? Nasaan po siya sa kwento? Jesus is like, again, Joshua, naalala niyo po yung pinapili niya. Pinapila niya yung mga Israelita who purifies the people from their sins. Amen. Kaya di ba sabi kanina sa story, purify them. Sabi ni God sa kanya, linisin mo sila. Kaya pinagpila sila. At ganun po ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa pamamagitan ni Jesus, we were purified. We were cleansed by the blood of Jesus. Amen? Kung hindi dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesus, hindi po tayo malilinis sa ating mga kasalanan o mapapatawad sa ating mga kasalanan. That's why, indeed, sa buhay po natin, kailangan po natin si Jesus at kailangan nating muli siyang tanggapin, i-remember, alalahanin at humingi ng paumanhin sa mga kasalanan natin sa Kanya. Amen? That's why ngayon po, Lord Supper po, napakaganda po na mag-isip po tayo to be in the presence of God and i-assess po natin yung mga nagagawa nating kamalian sa Kanya, isuko po natin siya. Ngayon po, as we celebrate and do the Lord's Supper. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, yung paghingi ng tawad sa Diyos, okay lang kung maraming beses yan. Amen. Kasi po, habang tayo po ay tumatanda, hindi po kasi titigil ang kalaban. Amen. Hindi po titigil si Satan na tayo po ay i-persuade niya para magkasala, para tayo ay mapahamak. Hanggang buhay po tayo, nandito po ang kalaban natin. At hindi po siya papayag na patuloy po tayo sumusunod sa Diyos. Amen? Kahit na kay Lord na tayo, itatry niya pa rin yung best niya para tayo ay matapa, para i-reject natin si Lord. Amen? At para i-blame natin si God sa mga failures. Amen? Sa mga failures na nangyayari po sa buhay natin. Ayan. So, doon po nagtatapos ang ating mensahe. Palakpakan po natin ating Panginoon. To God be the glory.